Ito na ang matinding sinapit nito nga si Bongo. Hindi ho nakalusot. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako ho, ay napakainit na naman itong ating tatalakayin. Bigyan po natin ng highlight at pag-usapan itong si Bongo. Ay kala ho niya ay makakalusot siya. Dumating na ho ang pagkakataon para ikaw ay singilin. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan niyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Mga kaibigan, nako ho, ay patindi ng patindi ho ang natutuklasan tungkol dito sa mga senador na ito kabilang si Bongo. Datapwat sa puntong ito, pag-usapan po natin ito na akala po niya siya ay makakalusot. But ito ho ang kanyang sinapit. Mga kaibigan, kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan niyo po ako. Panoorin, pakinggan ang vlog na ito. Nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Bongo ay kulungan ho ang bagsak biglaan. Ito na ang kanyang sinapit. Nako, ay matindi, diba? Ito, ipa-plus ko diyan sa screen. Mga kaibigan, ano ho ang nakasaad? Utol ni Senador Bongo, may 326 million flood control project sa Davao. Ay kahit hindi ho utol nito, pati kanya ang ama ho. Ito ay matagal na ding usapin. Noong panahon ng dating Pangulo Digong Duterte. Subalit pumapalag ho ito. Wala daw hong katotohanan. Mga kaibigan, kaya nga ito ay may kaso na plunder. Diyan ho. Na ika nga ikinasuhan ni Trillanes. Hinihintay po natin ang magiging resulta niyan. Dahil ito pong kaso na ito na plunder ni Bongo na with connection dito sa usapin na bilyones na pera, ay magtakin nyo ho, noong panahon ni Digong ay inaward sa kanyang tatay at dito sa construction na pangalan na nabanggit ang bilyones na budget ho na di umano ito ay gagamitin sa ikauunlad ng Davao. Unang-una yung flood control at marami pang iba. Ay ano po ang nangyari? May nagawa naman bang flood control? Ay baka yung ginawang flood control ay lalong lumala ang baha. Yan po ang nangyari. Matagal na ho yan, panahon pa ni Digong. Ay ngayon ho, muling nabuksan. Mismo ang ating Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsasabi dapat managot ang sino man na mayroon ho dito na ikangapoy panggagago sa pundo, pangtarantado, pambulsa sa pundo, at siyempre paano po nila makukuha yan? Paano nila nakukuha ang pangungurakot? Sa pamamagitan ho ng katulad nito, kapatid ni Bongo nakatanggap ng ikangapoy ilang milyon tungkol dito sa flood control project. Ay lalo na ho yung nakaraan bilyones sa tatay niya pa inaward kamag-anak noong panahon ni Digong. Saan ho napunta yun? Kaya tinihintay po natin ang resolution dito. Itong kaso na kinasuhan ni Trillanes, ito pong si Bongo ng blunder. Abay, kung ito ay sisiryosuhin no, wag puro kaso lang. Gumising kayo mga kinaukulan dahil busy ho ang ating Pangulo at ang kasalukuyang tumutulong tungkol dito sa pagsugpo ng pangungurakot na ang ginagawang dahilan ay flood control. Nasa inyo po kung saan man nakasampa ang kaso na ito. Bigyan nyo po ng pansin na sa lalong madaling panahon, ito po ay sampulan nyo dahil alam po natin sa damakmak na ebidensya. Kitang-kita ho yan on the record sa camera sa ibang balita na nag-file ho itong si Trillanes ng kasong plunder dito kay Bongo. Nandyan ho ang matitibay na ebidensya at nandito pa ho sa tinatalakay natin ang supporting dokumento
ang magko-collaborate na may katotohanan itong sinasabi na kinaso ni Trillanes dito kay Bongo. At maliwanag ko dito, mga kaibigan, kulungan ang bagsak nitong si Bongo. Kung ito ho ay talagang seryoso, iimbestigahan, hindi mawawala na parang bula dahil matitibay ho ang ebidensya at hindi lang po puro salita ang dapat mangyari dito. Kasuhan, ikulong, walang piyansa, kasong plunder. Di po ba? Ituloy natin, mga kaibigan.